Casual player. Ang mga casual player nag-open lang sila ng mobile game sa kanilang free time. Habang naghihintay ng jeep, nasa CR, o nagpapahinga saglit, doon sila nagla-launch ng game. Hindi sila super focus sa progress o pagiging magaling. More on pampalipas oras lang in a chill way. Usually, simple puzzle games o idle games yung nilalaro nila kasi hindi masyadong demanding sa attention. Kahit putol-putol sila maglaro, okay lang. Pwedeng laruin tong mga games na to anytime, anywhere. Para sa kanila, ang isang magandang laro, yung hindi ka nakakaramdam ng pressure kahit isang linggo ka nang hindi nakakapaglaro. Competitive player. Ang mga competitive player tinitreat yung mobile games as structured na challenge na may basehan ng performance. Mahilig sila sa rank, leaderboards, at PvP modes kung saan laging chinecheck yung galing mo. Ang goal nila is improvement, kaya kahit maliit na talo, iniisa-isa nila kung saan sila nagkamali. Minsan, yung laro, hindi na siya masaya kasi masyado ng seryoso at kadalasan nakaka-pressure maglaro. Para sa kanila, yung rank ang pinaka-honest na refleksyon kung gaano sila kagaling at ito ang isang dahilan kung bakit halos araw-araw sila maglaro at mag-grind. Pay-to-win player. Ang pay-to-win player ay umaasa sila sa in-game purchases para mas mabilis lumakas o mag-progress. Imbis na matagal sa grind, ginagawang shortcut yung real money para makuha yung upgrades, characters, o resources. Kaya nag-iiba yung relationship nila sa game, yung oras na papalitan ng pera. Sa mga mobile games, sila yung nakakaapekto sa balance at pacing ng progression systems. Hindi naman palaging masama na may mga nagbabayad kasi yung iba gusto lang talaga nilang suportahan yung game. Pero yung epekto nila sa game economy at player experience ng iba, laging topic at debate sa community. Grinder player. Ang mga grinder player nakafocus sa paulit-ulit na tasks para unti-unting mag-progress. Mahilig sila sa consistent na effort kaysa mabilis na resulta. Parang bawat reward, pinaghihirapan talaga through time and repetition. Kadalasan sinasadya ng games na i-target yung ganitong players gamit daily missions at resource systems na reward. Hindi sila naboboard sa repetition. Para sa kanila, yung paulit-ulit na proseso mismo yung rewarding. At yung makita mong lumago yung stats mo kahit konti lang bawat araw, sapat na motivation na yon para bumalik bukas. Collector player. Ang mga collector player motivated sila sa pagkumpleto at pagkuha ng items, characters, o skins sa game. Hindi lang power ang habol nila, kundi completeness, lalo na sa rare o limited time content. Kapag may na-miss sila, minsan mas big deal pa yon kaysa matalo sa match. Sa bandang huli, nagiging parang digital collection yung game na unti-unti nilang pinupuno. Story-driven player. Ang mga story-driven player, mas interesado sila sa kwento ng game kaysa sa mechanics o competition. Mahilig sila sa dialogues, world building, at character development. Kahit mobile games lang, hinahanap pa rin nila yung emotional depth at meaning. Para sa kanila, yung gameplay parang daan lang para maranasan yung story. Para sa story-driven player, ang pinaka-disappointing na experience ay yung game na magandang premise pero bitin ang story execution o yung mga skippable cutscenes na minsan pinipindot ng ibang players na parang wala lang. Casual competitive hybrid player. Ang mga casual competitive hybrid player, nag-a-adjust sila between relaxed play at intense competition depende sa mood. Minsan hindi nila pinapansin yung ranking, pero biglang nagpupush sila during events o seasonal resets. Kaya nilang i-enjoy both chill gameplay at serious competition kahit hindi fully committed sa isa lang. Sila yung mga player na balance at well-rounded at sila rin yung mga magandang kasama at kalaro. Social player. Yung social player, tinitreat yung mobile games as lugar para makipag-connect sa ibang tao. Active sila sa guilds, clans, o friend systems kung saan important yung communication. Mas mahalaga sa kanila yung cooperation at group activities kaysa sa panalo. Para sa social player, ang pinakamalungkot na nangyayari ay yung mag-inactive yung guild nila o yung mga kasama nila ay mag-quit na ng game. Kasi para sa kanila, yung tao, hindi yung content ang nagpapanatili ng laro. Whale player. Ang mga whale player
malalaki yung mga ginagastos nila sa mobile games para mabilis ma-unlock yung mga characters, items, at progression. Kahit hindi nila primary goal yung pagiging competitive, malaki yung impact nila sa game economy. Minsan, sila yung nagsiset ng direksyon ng design at balance ng game kasi yung mga developers alam nila kung sino yung nagdadala ng pera. Ang interesting sa Whales, hindi sila palaging pinaka-vocal sa community. Pero kapag may bagong limited banner o overpriced bundle, sila yung pinaka napansin ng mga gacha economist sa community. Yung existence nila yung nagpapanatili ng maraming live service mobile games na tumatakbo. Free-to-play dedicated player. Free-to-play dedicated player, hindi sila gumagastos pero malaki yung time at effort na binibigay nila. Iniintindi nila yung mechanics, nag-optimize ng resources, at careful sa bawat decision sa progression. Pasensya at strategy ang basehan ng progress nila. Sila usually yung backbone ng active community ng games, yung gumagawa ng guides, tier list, at farming routes para sa ibang player. Para sa free-to-play dedicated player, yung greatest achievement ay ang ma-prove na kaya mong maabot yung endgame content kahit walang gastos. At yung feeling na yon, walang binibiling pack na makakapalit.